ating Panginoon Jesucristo, no? So dito po sa ating title, napakaganda po ng ating title kasi nakaka-inspire, no? Very inspiring title sapagkat ito po ay dito po ako namulat, dito ako dinala ng Panginoon sa The Wisdom of God, sa Youth Fellowship, no? Alam niyo naman po ang kwento kung paano ang isang matanda ay dinala sa isang Youth Fellowship. At doon po nagsimula ang buhay ng inyong pong lingkod, sa buhay sa pananampalataya. The wisdom of God. Ang sabi po ng Psalms 119 verse 98, ito po ang sabi, "Your commands are always with me and make me wiser than my enemies." Ganda, no? Ang wisdom po na sinasabi dito or ang karunungan ay hindi ito patungkol sa edad or hindi lamang, no? Wisdom isn't just about age, hindi lamang patungkol sa karanasan, but wisdom is about alignment with truth, ang nakaayon sa katotohanan ng salita ng Diyos. Dapat aligned with God's truth. Kasi sabi dito, merong ipinahayag, merong nireveal ang salmista rito, no? The secret to his discernment. Meron siyang sikreto eh. Ang sabi niya, your commands are always with me and make me wiser than my enemies, sabi niya. So dito po, ang mga commandments ng Diyos, no? In a world full of opposition, kasi nakatira tayo sa mundo na punong-puno ng pagsasalungat eh. May sasabihin ka, sasalungatin. May sasabihin ka, meron siyang may sasabihin na patatahimikin tayo dahil sa kanya ang mas tama. Meron ganun sa mundo ngayon eh, no? The world is full of opposition and full of deceit. Puro panglilin lang, puro panloloko, no? Ang salita ng Diyos ang siyang nagkakasangkapan sa atin, no? Upang manavigate natin ng maayos ang ating tinatahak na paglalakbay. Kagaya nitong salmista, it is the word of God that equips him. Siya ang nagpapalakas sa kanya upang makapag-navigate siya ng may karunungan. Even outsmarting his enemies, no? Talagang mas nalalampasan pa niya ang karunungan. Nalalaman niya kung ano ang mga schemes ng kalaban, ng kanyang mga kalaban. Marahil si David, no? Yun ang naranasan niya, no? Na-outsmart niya, nalalaman niya ang mga plano pa lang ng kalaban, nalalaman niya na agad kasi naging mas wiser siya. Kasi sabi niya, your commands are always with me. Laging kasama ko ang iyong mga utos. Sabi sa Tagalog, basahin natin sa Tagalog. Maganda dito sa Tagalog eh. Kasama ko sa tuwinay yaong iyong kautusan. Kaya ako'y dumurunong ng higit pa sa kaaway. Mas dumurunong siya higit pa sa kanyang kaaway. No? So, dito, it is the word of God that equips him to navigate wisely, even outsmarting his enemies. So para po sa ating devotion, sabi dito, your commands are always with me and make me wiser than my enemies. There is wisdom that comes not from the world. Merong wisdom. No? Ito yung pinaka-importante, yung wisdom na hindi nanggagaling sa mundo, but from walking closely with God's word. Yun ang wisdom na talagang napakagandang wisdom. Na-outsmart pa natin, mas nahigitan pa natin, mas dumurunong pa tayo kaysa sa ating mga kaaway, no? So sabi dito, there is a wisdom that comes not from the world, hindi galing sa mundo, but from walking closely, ang pakikipagniig o ang paglalakad na kasama, malapit, no? Malapit na lumalakad tayo, na kasama natin lagi ang salita ng Diyos. Sapagkat dito ang sabi ng salmista, sabi niya he is wiser than his enemies. No? Nagiging mas dumurunong ako sa aking mga kaaway. Not because of intellect, not because of his strategy, but because of the divine truth. Kasi ang sabi niya, your commands are always with me and make me wiser. Ibig sabihin, ang mga kautusan ng Diyos ang nagpapadunong sa kanya. Hindi yung sarili niyang kaalaman, hindi yung sarili niyang dunong. Kasi kapag naniniwala tayo sa sarili nating kaalaman, naniniwala tayo sa sarili nating dunong, parang iniisip natin wala nang hihigit pa sa atin. Pero once we realize
na merong mas marunong pa sa atin at yan ang pag-uutos ng Diyos, bababa yung ating pagkatao. No? Magkakaroon tayo ng humility inside. Kasi inikilala natin na we don't know everything. And there is God who knows everything. At siya ang lagi kong kasama, kaya tumurunong ako. Hindi dahil sa magaling ako, hindi dahil sa matalino ako, but because of God's commandments that make me wiser. No? Kaya dito sabi niya, he is wiser than his enemies. No? Hindi dahil sa kanyang talino, hindi dahil sa kanyang mga estratehiya, but because of that divine truth. Dahil sa banal na katotohanan. Sapagkat ang mga pag-uutos ng Diyos, no, God's commandments are not just rules, hindi lamang ito mga utos God's commandments, ang mga utos ay hindi ito hindi ito mga rules. Ito ay mga gabay para tayo ay mamuhay. Ang mga utos ng Diyos, hindi yan listahan ng mga kung ano-ano dapat mong gawin. Ito ay gabay. It is a guide for us. Para bang blueprint, para bang gabay na kung susundin lang natin, mapapaayos talaga ang buhay natin. Magiging matalino tayo dahil sa pag-uutos ng Diyos na lagi nating kasama. No? God's commandments are not just rules, they are guides for living. Gabay sa pamumuhay. Sapagkat ang salita ng Diyos, ang mga commandments ng Diyos, ay sila'y nagliliwanag sa madilim na pagdadaanan natin. No? Sila ay magiging proteksyon ng ating kaluluwa mula sa mga traps ng kalaban. Lalong-lalo na sa spiritual battles, kagaya ng napag-aralan natin kagabi, no? In spiritual battles, obedience to God's word becomes your greatest weapon. Kaya nga, ang lagi nating kasama dapat ay ang salita ng Diyos sa ating paglalakad, paghuhugas ng plato, lagi nating pininilayan, kagaya ng ating napag-aralan kahapon. Lagi, we meditate on it all day long. No? So, in spiritual battles, ang obedience natin sa salita ng Diyos magiging greatest weapon natin. Kapag alam natin ang katotohanan, hindi tayo malilinlang sa mga kasinungalingan ng kaaway. Amen? Sabi niya dito, are always with me. Your commands are always with me. Sabi niya Itong wisdom na ito, magiging posible ito, no? This wisdom is possible because the psalmist, ang salmista ay patuloy niyang kinikip, patuloy niyang tinatago ang salita ng Diyos, patuloy niyang isinapuso ang salita ng Diyos. This wisdom is possible because the psalmist constantly keeps God's word with him. Lagi niyang kasama. Hindi lamang ito Sunday experience. Hindi lamang niya kakasama ang salita ng Diyos during Sunday, sa tuwing linggo, sa tuwing siya nagsisimba. Nandyan, nakikipagniig siya sa Diyos. Hindi po, no? Ang sinabi niya rito, daily, always with me. No? Hindi lamang ito Sunday experience, karanasan sa tuwing linggo. Hindi po. It is a daily walk, araw-araw sa kanyang paglalakad, always with me. When God's word dwells richly in our heart, kapag nanatili sa ating mga puso ang salita ng Diyos, hinahanda tayo para sa kahit anumang oposisyon ang ating makakaharap. It prepares us for whatever opposition that we may face. Kasi hindi natin alam, magkakaroon tayo na, ganon, no? Hindi natin alam magkakaroon ng sitwasyon, bigla na lang. Pero because we are soaked with God's word, handang-handa tayo. Alam na natin ang isasagot natin, alam na natin ang gagawin natin, because we are always walking with God's word, no? So ano po ang magiging application natin? What is the wisdom here that God is teaching us? Let us make God's commandments our daily source of wisdom and strength. Gawin natin na ang kanyang mga utos ay siyang araw-araw nating pinagkukunan ng ating dunong at ng ating kalakasan. Number 2, let us keep His word close. Dapat malapit sa atin ang kanyang salita. Hindi lamang in memory, hindi lamang sa isip na memorize natin, but in your heart and in your every decision. Dapat sa tuwing magde-decide tayo, naaayon ba ito sa iniutos ng Diyos? Kasi iba ang memory verse Yes, marami tayong memory verse, pero sinasa puso ba natin yung memory verse na yan?
Nagtitiwala ba tayo sa memory verse na yan? Dapat hindi lamang in memory, but in our heart and in our every decision, it must be aligned with God's commands. Number 3, magtiwala tayo. Trust that obedience to God's word protects and guides you through trials. Magtiwala tayo na ang ating pagsunod sa kautusan ng Diyos o protektahan tayo at gagabayan tayo sa bawat pagsubok na ating kakaharapin. Trust that obedience to God's word protects and guides you through trials. And last is, let the Bible shape your reactions even toward your enemies. Hallelujah. Napakaganda nito. Hayaan natin na ang mga salita ng Diyos ang siyang humubog sa ating mga pagtugon kahit sa harap ng ating mga kaaway. Yun nga ang sinasabi, no? Kaya na hindi natin kayang kontrolin ang panahon, hindi natin kayang kontrolin ang season, hindi natin kayang kontrolin ang pag-iisip ng tao, hindi natin kayang kontrolin ang mga sasabihin ng tao sa atin, pero meron tayong kakayahang kontrolin kung paano tayo mag-react sa bawat makakaharap nating sitwasyon, sa bawat makakaharap nating tao. Praise God. Amen. Hallelujah. To God be all the glory. Dako na po tayo sa ating panalangin. Panginoon, salamat po sa iyo pong salita na nagbibigay sa amin ng karunungan na lampas pa sa maari naming maangkin sa aming mga sarili. Tulungan mo po kami, O God, ma-treasure namin ang iyong mga utos at may pamuhay namin ito sa araw-araw, O Diyos. Hayaan niyo po na ito ay magiging depensa namin. Hayaan niyo po na magiging gabay namin sa lahat ng pagkakataon. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Amen. Amen.